Hello and good day mga kagalaans. Welcome again dito sa ating channel, Ants TV Adventures. And for today's video, nandito ko ngayon sa City of Pines, Baguio City. Kasama ko yung mga college friends ko na nagbakasyon kami since long weekend ngayon, Chinese New Year. Kong Hei Fat Choi po sa lahat ng mga kapatid nating Chinese dyan. And today, I'm actually celebrating my first year surgery anniversary. So 1 year na po yung ating surgery natin sa thyroid, dahil nagkaroon nga tayo ng thyroid cancer from the past years. Ayan, napaggamot natin siya, ngayon 1 year na siya. So tatakal natin ngayon kung kumusta na ba ang mga nararamdaman ko in terms of physical, emotional, mental. Ayun, magbibigay lang ako ng mga tips para dun sa mga subscribers natin and sa mga nanonood na nakakaranas ng ganitong problema. May papillary thyroid carcinoma or iba pang thyroid problems. So yun, based on my experience lang naman. Hindi naman po tayo expert pagdating sa medical, pero share ko lang yung mga naging past experiences ko, yung mga natutunan ko, and yung mga dapat iwasan and dapat gawin after the surgery. Ang nangyari kasi sa akin is total thyroidectomy. Tinanggal na yung thyroid gland, and at the same time neck dissection, dahil nagkaroon ako ng mga bukol, mga lymph nodes. Ayun, dito sa video na to, kumustahan session lang tayo. And kayo rin, lagay nyo sa comment section kung ano yung mga nararamdaman nyo, kung ano yung feeling nyo, kung kayo ba i-operahan anytime soon, kung ano yung mga nararamdaman nyo. Yan, pag-usapan natin dyan sa comment section. Personal po ako nagre-reply dyan kapag may time ako. And of course, gusto ko lahat sana, dahil hindi naman kayo karamihan, magkaroon tayo ng interaction. Yung lugar na to, number 18 Manzanillo Subdivision. Book nyo sila through Airbnb. Madali lang sila makita. So ito yan, oh, nice, ganda. Meron silang pababa dito. Dito tayo mag-kwentuhan. Currently it's like 14 degrees Celsius dito sa Baguio City. Malamig siya compare sa Manila, pero mas malamig I think yung mga naunang buwan like January, kasi umabot ng 9 degrees dito. And ngayon nga nababalita mag-El Nino na, so mainit na yun. Kaya maximize natin yung mga ganitong pagkakataon, long weekend, para makapagbakasyon and makapagpahinga. Ayan, may pahingahan dito. So by the way mga kagalaans, ma-share ko lang, no? So nung una kong nalaman na meron akong papillary thyroid carcinoma, sobrang na-depressed ako. Una hindi ko muna sinasabi, kasi nagpa-check ako, mag-isa lang ako, nagpa-biopsy ako, nagpa-ultrasound and all. Hindi ko sinabi kahit kanino sa immediate family ko. Never, kasi feeling ko mas stress sila or malulungkot sila and all, kasi ako yung nakikita nila na parang kinukuha na nila ng energy, kasi nga ako yung medyo proactive sa pamilya. But then again, naisip ko na okay, deserve naman nila na malaman yun, tsaka syempre baka makatulong sila sa akin. Hindi lang baka, talagang makakatulong sila sa akin emotionally, mentally, and of course financially. So ayun, nung nasabi ko, yung isa sa mga classmates ko, shoutout sa'yo Chris, na nagsabi sa akin na same kayo ng case ng ate ko, so baka makatulong siya. Tapos ayun nga, kinausap ko yung ate niya, and sobrang laking tulong, kasi na-motivate niya ako. Kaya andito ako ngayon sa channel na to para i-motivate din kayo, dahil ito ka, sobrang buhay na buhay pa ako, nakapagbakasyon pa and nakakapagtrabaho pa, kasi
Ang sabi sa akin ng doktor is medyo friendly naman yung sakit natin. Pero syempre, cancer is cancer. Kaya dapat hindi natin pagwalang bahala. So, going back, naging mas smooth nung na-open up ko yung sakit ko sa family ko and sa ibang tao. Kasi, ayun nga, hindi ako nagkamali. Natulungan nila ako. Paghahanap ng ospital, pagtuturo sa akin ng mga tamang doktor. Mas gumaan yung pakiramdam ko kasi nung una pa lang nadidepress na ako at hindi ko na alam yung gagawin ko. Hindi ako nakapagtrabaho na maayos noon. Kaya nag-quit ako for quite some time. Nakakatuwa lang kasi ang daming willing tumulong. Hindi sila nagdamot ng knowledge, experiences, and all. Kaya andito ako ngayon kasi ayaw kong sarilinin lang yung experiences na nakuha ko sa pagkakaroon ng sakit na to. Ayun nga, after a year, na-operahan ako February 15th. Pero prior to that, mga first week of February pa lang, hindi na ako mapakali kasi alam ko na yung schedule ko. Alam ko na ma-admit ako sa ganitong time. Alam ko na makakaramdam ako ng sakit, uncertainty, and all. At hindi ko alam kung magiging successful yung operation since nasa public hospital ako. Hindi ko sa dinidisrespect yung mga public hospitals. Pero syempre, pag nasa Pilipinas ka, iba pa rin pag nasa private. Pero syempre nga, dahil minamanage natin yung finances na mas, kumbaga, mas maging practical, based naman sa testimonials ng mga nakausap ko na magagaling daw talaga sa QMMC, kaya nag-go kami. Hindi kami nagkamali, thank God, sa wisdom na binigay sa amin na mag-desisyon ng tama at nabigay mo kami sa mga tamang espesyalista na titingin at gagamot sa sakit ko. By the way, sobrang ninervous talaga ako at hindi ko alam ang gagawin ko dahil syempre major operation to. Kaya wala, ang ginawa ko talaga, sabi ko nga sa sarili ko dati kasi kumbaga mas pinaniniwala ko yung sarili ko, ito yung kaya ko, ito yung hindi ko kaya. Pero pag sinurrender mo pala kay Lord lahat, mawawala yung worries mo. And yun nga, nangyari. Binigyan niya ako sa mga tamang tao. Like yung mga doctors ko. Shoutout nga pala sa mga doctors sa ENT department ng Quirino Memorial Medical Center. Side nila si Dr. Quintanar. Of course, head surgeon ko si Dr. Ange Carlos. And kay Dr. Chay, kay Dr. Vicente, kay Dr. Lim, and kay Dr. Jeline, kay Dr. Maan, and sa lahat ng mga attending nurse na sobrang tatsaga na asikasuhin kami mga pasyente kasi that time 6 kami dun sa ward and inaasikaso kami lahat. Kahit na makukulit kami, lumalabas ako nung una kasi wala pa naman akong mga dextrose nung first few days ko sa hospital. The following day pa ako na dextrosan before ako operahan. So, ayun, lumalabas ako, which is bawal pala yun. Pero, ayun nga. Sobrang thankful ako sa mga staff na umasikasa sa amin, sa mga nag-deliver ng food. Thank you very much. Walang sawang pasasalamat sa inyo. February 15, 2 p.m. pinasok na ako sa operating room. Lamig pala sa operating room. Grabe, parang ganito Baguio feels. Tapos, nawalan na ako ng malay and all. Gising na lang ako the following day na. Kasi sobrang tagal ng operation ko. 13 hours. Grabe, imagine mo yun. 13 hours. Sobrang hirap na hirap daw magtanggal ng bukol yung mga doktor.
Actually, lahat na sila nagtrabaho na. Even the consultant. I think nagka-problema pa ako sa cardio. May something na I don't know. Hindi ko na alam yung nangyari nun. Hindi ako dinala sa recovery room kasi ayaw ni Dr. Quintanar. Gusto niya pantayan yung yung condition ko. And pero nagising naman ako ng maayos, nakapagsalita ako ng maayos. And ayun, nakalabas naman tayo ng hospital na maayos. Pero akala ko tapos na doon. Hindi pa pala. After that, the first 2 weeks ng post-operation, yun pala yung medyo mabigat. Andyan yung magsusuka ka, andyan yung mahihilo ka, hindi mo maiangat yung sarili mo sa higaan, which is dati nagagawa mo naman. Yun yung frustrating talaga eh. At the same time, yung mga tao sa paligid mo parang aligaga kasi syempre kung paano ka asikasuhin, yun pala yung mahirap na feeling mo helpless ka. Tapos nakikita mo yung mga nakapaligid sa'yo, iniintindi ka, which is dati naman sila yung iniintindi mo, pero ngayon ikaw na yung iniintindi nila. Mahirap din pala yun. Thankful ako na may mga kasama ako sa buhay na hindi ako kinakalasan all throughout. Maging masungit man ako dahil medyo masakit nga, hindi tayo pinabayaan. So guys, tuloy natin yung kwento. Umili lang tayo ng strawberry taho and medyo umaga na rin. 7:30 AM dito sa Baguio City. Malamig pa rin. And ayun nga, payo ko sa inyo kung operahan kayo or kahit anong gagawin sa inyo, huwag nyo sugitan yung mga bantay nyo kasi sobrang lala ng patience nyan para bantayan tayo. And definitely malaking tulong sila sa atin kasi ako kahit na anong sakit, syempre kahit anong sabihin mo, medyo magiging grumpy ka kasi nga masakit yung nararamdaman mo, pero wala, kailangan mong magtiis and kailangan mong sundin yung payo ng mga nurses and mga doktor. So moving forward, so after 2 weeks nga ng operation, doon ko na nararamdaman lahat ng magiging kakulangan ko in terms of physical kasi yun nga, hindi ko na magawa yung mga dati ko nagagawa. Pero lahat ng yan pagdadaanan lang at magiging kwento na lang siya kagaya ngayon na kinikwento ko. Kasi ngayon 1 year na ako. Ayan, nagagalaw ko na yung buong leeg ko. Though it's not really 100% pa. Kasi medyo matigas pa rin yung aking leeg. And kung makikita nyo, may scars pa. Ayan o. Pero sabi ko nga sa mga previous vlogs ko, it's all about acceptance. Tanggapin mo kung ano yung condition mo, tanggapin mo kung ano yung naging itsura mo after. Ang importante, malakas ka, makakabawi ka sa buhay, at nai-enjoy mo pa rin yung ilan sa mga nagagawa mo before. Pero syempre, then again, may mga bagay na hindi ka na kayang gawin. Like for me, hindi ko na kaya magbuhat na mabibigat. Gusto ko mag-gym pero hindi na kaya ng katawan ko. At hindi na rin advisable. Pero syempre, kailangan pa rin natin ng exercise and proper diet. Ngayon, tinatry natin mag-intermittent fasting. Sana kayanin natin this year, 2024. Tulungan nyo ako, samahan nyo ako. And mag-enjoy tayo sa buhay. Kasi, yun ang importante. Nagkaka-problema tayo, nagkakasakit. But at the end of the day, pinipili natin maging masaya para sa sarili natin at para sa pamilya. Yun lang mga Kagalaans. Thank you very much sa inyo. Enjoyin ko muna yung City of Baguio. And kayo kung nasan man kayo ngayon, enjoy life. Sabi nga ng tatay ko, enjoy life laang. God bless everyone. And do not settle for less. Bye guys. Laban lang tayo. And by the way, shout out nga pala mga Kagalaans. Lahat ng mga batang livo dyan. Yung mga nagli-livo tayo, Roxine. Shout out sa inyo.
Hopefully makita-kita tayo soon. Magkaroon tayo ng meet and greet. God bless. And do not settle for less. Bye.